Hinamak na manugang. Kabanata 36. Kinabukasan, nakarating si Alex Dixon sa airport sa ilang oras na mas maaga. Pagdating niya sa labas ng airport, nakita niya ang dalawang Mercedes-Benz G na nakaparada sa harapan niya. Nasa sasakyan sina Mark Lewis at ang nobya ni Megan Lewis na si Wang Yifeng. Bukod sa kanilang dalawa, may isang binatilyong nakasuot ng marangyang damit. Inilabas ni Mark Lewis ang ulo sa sasakyan at malamig na tumingin kay Alex Dixon. Alex Dixon, bakit hindi ka nagmamaneho ng kotse? Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Hindi ba pwedeng mag-taxi? Tinitigan ni Wang Yifeng si Alex Dixon na may napakalungkot na ekspresyon. Huling beses sa engagement banquet, ang hitsura ni Sung Yuluo ay naging sanhi ng pagkawala ng mukha at galit ni Wang Yifeng. Ngayong nakita niya si Alex Dixon, natural na hindi siya masaya. Ang taong ito ang walang kwentang tao na naging sanhi ng pagkawala ng mukha ni Kuya Feng. Ang isa pang binata ay sinusukat si Alex Dixon ng may interes. Si Alex Dixon ay sumulyap sa kanya ng walang pakialam at saka tahimik na umiwas ng tingin. Para sa kanya, isa lamang silang kumpol ng mga langgam. Hindi na niya kailangang mag-aksaya ng hininga sa mga ito. Napakasama ng ugali mo. I wonder kung saan mo nakuha ang tiwala mo. Naiinis na tumawa ang binata at binawi ang tingin. Napakunot noo si Mark Lewis at walang pakialam na sinabi, Alex Dixon, bakit hindi ka muna umalis? Wala kang maitutulong kahit na manatili ka pa rito. Nakakahiya kung makita ka pa ni Miss Meng. Si Mark Lewis ay naghihintay kay Meng Nooran na pumunta sa Jinling. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para habulin siya. Para salubungin si Meng Nooran, sinadya niyang hinayla si Wang Yifeng at ang kanyang mga kaibigan at nanghiram ng dalawang Mercedes-Benz G kay Wang Yifeng at sa kanyang mga kaibigan. Hindi lang iyon, para mapasaya si Meng Nooran, gumugol din siya ng maraming pagsisikap at nag-book ng pribadong kwarto sa Qingyan Pavilion ng maaga. Sa kabilang banda, walang laman ang mga kamay ni Alex Dixon, at hindi man lang siya nagmamaneho ng sasakyan. Hindi lang niya alam ang kagandahang asal, kundi mapapahiya niya pa ang Lewis family. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling lumabas sa daanan ng paliparan. Nandito na sila. Nagningning ang mga mata ni Mark Lewis. Hindi niya pinansin si Alex Dixon at tumingala sa daanan. Sa gitna ng mga tao, isang magandang babae ang tumayo. Nakasuot siya ng puting damit na may kulay maroon na wavy na buhok. Bagamat nakasuot siya ng salaming pang-araw, ang kanyang balat ay kasing puti ng porselana, at hindi may tatago ang kanyang kagandahan. Saglit na nakatutok sa kanya ang mga tao sa labas ng daan na tumatanggap sa kanya. Nagtatakang tanong ng binata na may suot na marangyang, Mark, dapat si Miss Meng yan, di ba? Hindi napigilan ni Wang Yifeng na sabihin, siya nga ay anak ng isang marangal na pamilya sa Jing City. Iba talaga ang ugali niya. Kung ikukumpara sa kanyang kasintahang si Megan Lewis, ang babaeng ito ang nagpaayaw sa kanya. Hindi maitago ni Mark Lewis ang excitement. 3 taon na ang nakalilipas, alam niyang kagandahan si Meng Nooran, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ito kaganda. 3 taon na hindi ko siya nakita. Lalo tuloy siyang gumanda. Mabilis na naglakad si Ting Ting kasama ang kanyang katulong sa tabi niya. Hinubad niya ang kanyang sunglasses at ngumiti ng matamis. Mark Lewis, long time no see. Pagkatanggal niya ng sunglasses ay bumungad agad ang isang maganda at magandang mukha. Puno ng sigla ang kanyang magagandang mata, at puno ng ngiti ang kanyang pisngi. May 2 dimple din. Ibinuka ni Mark Lewis ang kanyang bibig at tinitigan ang mukha ni Meng Nooran. Muntik na siyang maglaway. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang pananabik at sinabing, Nooran, ilang oras ka nang nasa eroplano? Siguradong pagod ka. Sumakay ka kaagad sa kotse. Naghanda ako ng handaan para salubungin ka. Matamis na ngumiti si Meng Nooran at sinabing, hindi ako pagod. Kayo ang naghihintay sa akin ng napakatagal. Mahirap sa inyo. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa katulong sa tabi niya at sinabing, sa pagkakataong ito, espesyal na inutusan ako ng aking ama na magdala ng mga regalo para kay Lola Lewis. Sa oras na ito, ang katulong na nasa tabi niya ay naglabas ng isang kahon na gawa sa sandalwood at iniabot ito kay Mark Lewis.
Bago ibinuka ni Mark Lewis ang kanyang bibig, si Wang Yifeng na tumabi sa kanya ay nagsabi sa gulat, ito ang tunay na mother melon tea. Anong inang melon? Hindi naintindihan ni Mark Lewis ang kalidad ng tsaa, kaya nagtanong siya. Umiti si Wang Yifeng at sinabing, ang mother melon ay dating tribute tea ng royal family. Sa International Tea Exhibition, ito ay ibinibenta sa abot-langit na halaga na 51,000. Ang pag-inom nito ay may epekto sa pagpapatahimik ng isip at nagpapalakas ng katawan. Nagningning ang mga mata ni Mark Lewis. Ang kahon ng tsaa na ito ay mayroong kahit isang gin, at ang regalo ng pamilya Meng ay 500,000 yuan. Tunay na mayamang pamilya iyon. Nooran, salamat. Siguradong magugustuhan ito ni Lola. Bahagyang ngumiti si Ming Nooran. Bahagyang kitang-kita ang mga dimples sa kanyang pisngi. Mabilis na sinabi ni Mark Lewis, bilisan mo at sumakay sa kotse. She took 2 steps forward at saka lang naalis sa kanyang peripheral vision si Alex Dixon na nakatayo sa gilid. Napalingon siya sa gulat. Alex Dixon, nandito ka rin. Bakas sa mukha ni Ming Nooran ang pagkapahiya. Kanina lang niya napansin si Mark Lewis at hindi niya napansin ang pag-iral ni Alex Dixon. Tagal na nating hindi nagkita. Tumango si Alex Dixon. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, at ang kanyang saloobin ay hindi alipin o mapagmataas. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Pilit nang umiti si Ming Nooran at bakas ang pagkabalisa sa kanyang ngiti. Sabi niya, hiniling din sa akin ni Itay na maghanda ng regalo para kay Jane. Please help pass it to her. Nagmamadaling kinuha ng katulong ang isang kahon ng papel na kasing laki ng palad sa kanyang malita at iniabot kay Alex Dixon. Salamat. Kinuha ni Alex Dixon ang paper box at naamoy ang halimuyak ng pagkain na nagmumula sa siwang. Alam niyang naglalaman ito ng pulot mula sa Jing City. Ang pulot ay isa ring espesyal na produkto ng Jing City. Ito ay naibenta sa halagang 30 hanggang 40 bawat kati. Masasabing malabo. Muli niyang tiningnan ang kahon at nakita niya ang mga katagang espesyal na bayad mula sa tindahan ng paliparan. Malamang ay binili nila iyon nang makasakay sila sa eroplano. Itinago ni Alex Dixon ang kahon ng hindi kumukurap. Tila naramdaman ng pamilya Meng na si Old Lady Lewis ang gusto nilang kaibiganin. Si Jane Lewis naman, sa paningin nila, baka maliit lang siyang karakter. Hindi inaasahan ni Ming Nooran na darating si Alex Dixon. Gusto niyang magpadala ng hiling kay Mark Lewis na ipasa ito sa kanya. Sa huli, nandito si Alex Dixon, kaya medyo nahihiya siya. Gayunpaman, nakita niyang normal ang ekspresyon ni Alex Dixon, kaya nakahinga siya ng maluwag. Naisip niya na mula nang dumating siya sa pagkakataong ito, ang pangunahing dahilan ay upang makilala ang matandang ginang Lewis at ang tagapagmana ng Lewis family na si Mark Lewis. Gusto niyang makita kung mayroon siyang anumang bagay na maaari niyang makipagtulungan. Samantalang sina Jane Lewis at Alex Dixon, sila ay dating magkaibigan lamang. Kailangan lang nilang mapanatili ang isang normal na relasyon. Nang maisip niya ito, napangiti si Ming Nooran. Umiti siya kay Alex Dixon at nagtanong, "Are you and Jane busy with work recently?" Sinabi ni Alex Dixon, "Sobrang abala si Jane, ngunit ayos lang ako." Alam ni Jane na darating ka at espesyal na naghanda ng isang simpleng piging para salubungin ka. Hiniling niya sa akin na tretuhin ka ng mabuti. Sabi ni Mark Lewis, "Alex Dixon, hindi mo ba narinig na nakapaghanda na ako ng handaan sa Chingian Pavilion? Ang kuripot na tulad mo, anong masarap na pagkain ang maipapakain mo kay Jane?" Noong una ay gustong sabihin sa kanya ni Alex Dixon na naghanda din siya ng isang handaan sa Chingian Pavilion, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, nagpasya siyang kalimutan ito. Itong si Ming Nooran na ito ay hindi nagseryoso sa kanyang asawa. Mabilis ding nakakuha ng kapangyarihan si Ming Nooran. Upang balansehin ang kahalagahan ng mga makita, ngumiti siya kay Alex Dixon at sinabing, "Paumanhin, Alex. Sabihin mo lang kay Jane ang tungkol dito. Sabihin mo lang na may appointment ako kay Mark. Sasagutin ko kayo kapag may pagkakataon ako." Ang kanyang pangunahing layunin ng pagpunta dito sa oras na ito ay upang pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa Lewis family at magkaroon ng relasyon sa kanila.
Para naman kina Alex Dixon at Jane Lewis, hindi sila tumulong o makapag-usap sa isa't isa. Hindi niya kailangang pakialaman ang mga ito. Abangan ang susunod na kabanata.